Panoorin po natin mga kababayan kung paano po magmaldita, magtaray at sumigaw-sigaw ang DDS na ito, pero sa bandang huli po ay humagulhol po siya sa iyak. Ang administrasyong ito ay walang plano para sa mga Pilipino. Ang administrasyong ito ay walang planong maganda para sa bansa. Yun lang, may mga palpak hindi nila inaamin eh. Pag meron kapalpakan, may anomalya, may hindi tama, isisisi nila sa iba. Kung gusto mong maging malaya, maging maganda, di ba? Dapat yung mga kasalanan o mga pagkukulang mo, i-acknowledge mo, tapos baguhin mo. Wala silang ganun. Wala silang planong baguhin kung ano man ang mga kapalpakan, bagkus isisisi lang sa iba, at sila patuloy pa rin ang ginagawa nila. Meron bang ano na bang nagawa para sa peace and order? Ano na bang nagawa para sa nagkalata naman na drogation sa bansa? Ano bang ginagawa? Di ba, para matigil ang korupsyon, maya't maya. Ang ginagawa ng Blue Ribbon Committee na pag-iimbestiga para malaman ang katotohanan dyan sa flood control budget anomaly sa Ghost Project na yan, anong nangyari? Ay na, sa isang iglap lang. Wala na. Pinalitan na si Marcoleta, si Chis Escudero, tapos ang mga pinalit, puro mga anti-Duterte. Alam natin kung gaano kagigil si Tito Soto na ituloy ang impeachment case ni Sara Duterte. Alam natin kung gaano ka-insecure, kainggit, kagalit itong si Virus kay Sara Duterte at sa mga Duterte actually. Yung confidential funds ni Ngagba na 4.5 billion, saan ba niya ginamit? Ang kalaban ng bansa, kakampi niya na. Ginamit niya sa problema niya kila Sara. Anong problema ng mga Pilipino? Anong problema ng bansa ang naresolbahan ng gobyernong ito? Wala. Wala. Anong problema ng Pilipinas ang naresolbahan nila? Wala. Di ba? Anong problema ng bayan? Anong problema ng mga Pilipino na naresolba ni Bangag? Wala. Nakakagigil eh. Ang administrasyong ito ay walang plano para sa mga Pilipino, walang gagawing maganda para sa bansa. Simpleng-simple, pati ba naman ang Senado, pinakikialaman nyo pa, pinipolitika nyo pa yung politika, nag-iimbestiga sa flood control project kasi kailangan malaman natin ang katotohanan dyan. Dahil pinag-uusapan dito, trilyong pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. O ngayon, paano na mangyayari yan? Sabi ni Emerald Stone, ang government is a problem. Yung gobyerno mismo ni Bangag ang problema natin. Sabi Jojo Cablete, ito pala yung bagong Pilipinas. Ito na nga. Sabi ni Miss Bella, sugudin na natin yan sila! Kung pwede nga lang, sugudin na eh. Kung pwede lang. Tama si Red John. Ang legacy ni Bangag, iso na pakulong niya si PRRD. Yun yung legacy na iwan niya. Diba? Tinraidor niya at pinakulong niya si PRRD. Kung hindi nila mapapakulong, alright kung hindi nila mapapakulong ang mga Duterte, kung hindi nila mapapa-impeach ang mga Duterte, kung magkakaroon ng chance ang mga Duterte na lumabas sa 2028, kahit magsama ang pula, ang pink, ang dilaw, hindi sila mananalo sa ating mga DDS. I am very much confident sa sinabi ko. That is if magkakaroon pa sila ng chance na lumabas sa 2028. That is if hindi nila wawalang hiyain ng sobra-sobra ang pamilya Duterte. Hindi kailanman matatalo ng dilaw. Hindi kailanman matatalo ng mga kampwet. Hindi kailanman matatalo ng mga loyalista nga ang mga Duterte. Hindi tayo papayag na matalo. Tayo bang mga DDS magpapatalo? Of course not. They have the money, they have the power, but we have the numbers. No, kapag habang nakatayo ang Duterte, hindi nila mapapatumba. Hindi nila mapapatumba yan. Maniwala kayo sa akin. Wala makakapagpatumba sa Duterte. Alam niyo kung bakit, ito sinabi ko na ito before. Alam niyo kung bakit ang mga Duterte hanggang ngayon nakatayo pa?
Sa kabila, ang inasandamakmak, pinagtutulungan na sila ng gobyernong ito. Bakit na nanatiling nakatayo mga Duterte? Dahil lang sa atin. Oh my God, Lea. Kaya nanatiling nakatayo pa rin ng mga Duterte dahil sa atin. Dahil sa taong bayan. Tayo yung magic, oh my God. Tayo yung magic sword nila. Tayo yung kapangyarihan ng mga Duterte. Naintindihan niyo ba yun? Kaya nakatayo pa rin ng mga Duterte dahil sa atin. Kaya nahihirapang labanan ng mga bangag at ng mga makakaluang grupo ang mga Duterte kasi ang may hawak sa mga Duterte, tayo. Tandaan nyo, tayo ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila. Tayo ang dahilan kung bakit sila nakaupo lahat sa pwesto. Tandaan nyo yan. Hindi tayo papayag. Oh my God. Hindi tayo dapat maging mahina. Naniniwala pa, hindi ako religious na tao. Ulitin ko lang. Hindi ako religious na tao. Love, thank you so much. Hindi ako religious na tao. Pero naniniwala ako sa dasal. May mga pagdadaanan tayo sa buhay na hindi na kayang resolbahin ng tao. Diyos lang ang pwedeng mag-resolba at mangyayari yun. Naniniwala ako na mahal ng Diyos sa Pilipinas. Hindi niya tayo pababayaan. Oh my God. Naniniwala ako, mahal ng Diyos sa Pilipinas. Mahal niya ang mga Pilipino. Hindi hahayaan ng Diyos na basta gano'n na lang ang mangyayari sa atin. Hindi niya ipapahintulot yan. Hindi natin dapat iwanan ang mga Duterte. Oh my God. Sabi ni Chief Stewart, kaya sinisira nila ang mga Duterte kasi para masiraan tayo ng loob. Pwede. Possible. Possible yan. Possible. Kasi gano'n naman, di ba? Kahit yung mga demonyo, di ba? Dinidemonyo tayo ng mga demonyo yan para humina ang pananampalataya natin sa Diyos. Lahat ito matatapos din. Kung kailan, hindi natin alam. Pero naniniwala ako, matatapos lahat to. Mananaig ang kabutihan. Kasi hindi naman isang tao lang ang pinag-uusapan dito. Buong bansa ito. Mananaig ang kabutihan. Mananaig kung anong tama, kung anong dapat. Magdasal tayo. Magdasal tayo. Yan yung pinakamagandang ma-offer natin. Yan yung pinakamagandang maibibigay natin sa pamilyang Duterte. Tandaan nyo, si PRRD wala pa dito ngayon. Sana makabalik si PRRD na maayos sa Pilipinas. Oh my God. Sa totoo lang, yung dinadalang problema ngayon ng pamilya Duterte, sobra. Sobra. Hindi natin alam kung gaano din nila tinitibayan ang mga sarili nila para ma-handle yung ganitong klaseng problema na dala-dala nila. Napakahirap din ang pinagdadaanan nila ngayon. Sobra. Si PRRD nasa dahig pa. Hindi natin alam kung gaano na halos sa sabog ang dibdib niya. Dahil sa kagustuhan niya makauwi na ng Pilipinas. Napakatanda na ni PRRD. Sana makabalik siyang healthy at buhay sa Pilipinas. Sana makita pa ni PRRD yung pag-upo ni Sara bilang presidente. Sana makita pa ni PRRD na babangon ulit ang Pilipinas. Sana makita pa ulit ni PRRD yung continuity na pinangarap nating lahat, na ipinangako ni Bangag sa atin. Yan po yung problema sa mga DDS, sa mga kababayan. Wala na po silang nakitang magandang nagawa po ni PBBM, ng admin po ni PBBM. Lagi na lang po silang reklamo. Sinasabi niya ano daw nagawa sa corruption, sa peace and order,
Kung titignan naman po natin mga kababayan, kagaya nitong nangyayaring pagbusisi po sa flood control, yan po isang paraan ng paglaban ng admin ni PBBM laban po sa korupsyon. Sa peace and order, hindi naman po tayo madalas nakakabalita ng mga riding in tandem. Yes, meron po tayong nababalitaan na mga nangyayaring krimen, pero mga kababayan, kung ikukumpara po sa panahon po ni Duterte, mas malala po noon kumpara ngayon. Hindi po ako maka-Duterte ha, at hindi ko rin po binoto si PBBM noong 2022. Pero kung ako po tatanungin nyo, bilang kakamping, no, mas okay po ang peace and order sa panahon po ni PBBM. Ang dami po niya nareklamo, wala po ni isang sinabing maganda na nagawa ni PBBM or ng admin ni PBBM. Tapos, yung nangyayari kay Duterte, kay PBBM, isinisisi. Yung nangyayari po sa mga Duterte ay kasalanan po ng mga Duterte. Sila naman yung may ginawang mga aksyon noon na hindi na ayon sa konstitusyon or sa batas, kaya sila ngayon nasusukol at nasasampahan ng kaso. Hindi naman po si PBBM ang nag-utos sa kanilang gumawa ng mga ginawa nila, kaya po sila nakasuhan. Tapos iiyak-iyak ka dyan, magpapaawa ka sa mga tao, pati Diyos idadamay mo na naniniwala ka mo sa Diyos. Wala namang masama doon. Yes, maniwala ka sa Diyos. Magdasal kayo. Pero na, mga DDS, sa palagay nyo, kung kinakampihan kayo ng Diyos, kung kayo ay pinakikinggan ng Diyos, sa palagay nyo, makukulong kaya si Duterte? Di ba hindi dapat siya nakulong kung kakampi nyo ang Diyos? Baka nakalaya na siya kung pinapakinggan ng Diyos ang dasal nyo. Pero syempre ang Panginoon ay hindi naman yung kumakampi sa mali. Kakampihan niya yung mga biktima at yung tama. Kaya kahit 24/7 kayong magdasal para kay Duterte, kung yan ay mali pa rin yung pinagdadasal nyo at pinaglalaban nyo, malamang sa malamang hindi yung papakinggan ng Panginoon. At saka mga kababayan, bakit ba nagkaganito na itong mga ito? Ang bukang bibig niya, Duterte family, Duterte, bla bla bla. Sobrang naging panatiko na. Sobrang naging, wala nang nakikitang iba kundi mga Duterte. Duterte ang magaling, Duterte lang dapat ang mamumuno, buong angkan ng mga Duterte dapat maging presidente, dapat mga Duterte makalaya, kahit, alam mo yun, parang kahit may ginagawang mali, aminadong gumawa ng mali si dating Pangulong Duterte, para sa kanila walang ginawang mali. Umami na nga yung tao umami na nga yung mama, di ba mga kababayan? Tapos isisisi nyo kay PBBM, isisisi nyo sa amin, sa mga kakamping, sa mga loyalists. Ano yung sinasabi mo na mas marami kayo, na mas malakas kayo, na dahil kaya andyan pa din ang mga Duterte, dahil sa taong bayan, bla bla bla. Nakakulong na si dating Pangulong Duterte. Ano sinasabi mo? Kung marami kayo, malakas kayo, na hindi nyo kami, na hindi mananalo sa inyo ang kakamping at loyalists, kahit magsanib puwersa. Yun po yung sinabi niya, di ba? Bakit hindi nyo mapuno ang EDSA? Bakit hindi nyo magawa na makapag-ignite ng EDSA People Power 3? Hindi po ba mga kababayan, ang meron lang sa inyo ay lakas ng loob at yabang, angas at kumpiyansa sa sarili. At ganun na kayo mayabang lang kayo pero wala na kayong bilang. Hindi nyo na nga magawang ipaglaban yung mga pinaglalaban nyo. And kahit mga kapwa nyo DDS, hindi na sumasama sa inyo. Sabihin nyo, kahit magsama-sama ang makakamping at loyalists, walang binatbat sa inyo. So, bakit pala yung mga pagrarally nyo, halos isang taong maisug rally sa iba't ibang bansa pa, anong napala nyo? Hindi ba mga kababayan? Mas marami pa nga yung mga nagrarally ngayon patungkol dyan sa flood control line Mas effective pa sila at mas marami pa sila. Mas maingay pa sila kumpara sa inyo. Tignan nyo, si dating Pangulong Duterte, pinaspone na naman ang tinatawag na confirmation of charges hearing. Bakit? Masama daw hindi daw kakayanin ng lagay ng katawan ni dating Pangulong Duterte. Yung po yung pagkakaunawa ko, basahin niyo po. Pero kapag si Sara, si Kitty, at yung mga anak niya ang nagsasabi, pag nag-share ng kalagayan ni Duterte, pag galing nila sa loob ng ICC, ang sinasabi, okay naman daw yung kalusugan, okay naman daw yung kalagayan. Pero bakit yung confirmation of charges na nag-iba? Hindi daw kaya ng health. Yun po yung pagkakaunawa ko, kaya na-postpone po ang confirmation of charges hearing. Ako lang naman to siguro, dahil nalaman nila na si Garma ay titistigo laban kay Duterte. Si Garma na dating tauhan din ni Duterte. Si Matobato, si Garma, si Las Cañas, lahat yan mga dating tauhan ni Duterte. Sino pa? Si Asierto yata, titistigo din. So talagang in my opinion, walang laban si Duterte sa sarili niya. Sarili din naman niya yung nagpahamak sa kanya yung mga sinasabi niya sa publiko pag-amin niya
Hindi po ba mga kababayan? Tapos ngayon, gigil na gigil kayo na napalitan si Marcoleta, si Jingoy Estrada, si Villanueva, si Escudero. Aba, tignan nyo naman yung mga nabulatlat ngayon sa Infracom hearing sa House of Representatives. Diba? May binulgar patungkol kay Villanueva at saka kay Jingoy Estrada. Tapos, masama ang loob nyo? Ano gusto nyo? Yung mag-handle? Mga bias? So, hindi umaayon sa inyo ang tadhana at hindi kayo pinapaboran ng Panginoon kahit dasal kayo nagdasal dahil mali ang pinaglalaban nyo. Kaya ngayon, ayan, habag na habag kayo sa sarili nyo, umiiyak kayo, umiiyak ka, Alona. Naaawa ka sa sarili mo. May maling ginawa ang mga pinupuon mo, ang mga idolo mo. Kailangan nilang pagbayaran yon. Hindi tama at hindi pantay at hindi patas, hindi fair kung sila'y makakaligtas lamang. Alam din naman ni Duterte yun kung ano yung ginawa niya. So, pagkatapos mong magmaldita, magtaray, sumigaw-sigaw, banatan si PBBM, magdadasal-dasal ka, sasabihin mo yung Panginoon, hindi naman kayo kinakampihan ng Panginoon eh. Tapos hahagulhol ka, sa palagi mo, may maaawa sa inyo. Yun lang mga kababayan, magpakatotoo kayo mga DDS. Totoong buhay to, hindi to joke. Hindi tapos na ang panahon ng joke. Tapos na ang panahon ng idol nyo na puro joke na lamang sa Pilipinas. Totohanan na to. At hindi sumasang-ayon sa inyo ang Panginoon at ang tadhana. Real talk yan. Maraming pong salamat sa panonood.